What's up mga kapuso? Ito po ang kapanapanabik na ganap na dapat po natin abangan dito lamang po sa Lilet Matias Attorney at Law. Hindi na nga nakatiis ang isang pinagkakautangan nitong si Renan. Pinuntahan nga po nila ito at binugbog mga kapuso dahil sinungaling daw ito. Ang lagi daw pinapangako na after 3 months ay magbabayad na, ngunit hanggang ngayon ay wala pa siyang pambayad dahil nga sa desisyon ni Ira na hindi muna nila isipin ang law firm na sinasabi ni Renan na kung saan ay bubuuin o ipapatayo nila para sa ganon ay makakuha ng pera ang lalaki para pambayad sa kanyang mga utang. Dahil na nga rin po dito sa nakita ni Patricia at nalaman na bibigyan ng shares ni Ramir, si Lilet nakapag-desisyon siya o may balak nga niya itong patayin dito sa mismong kaarawan ng kanyang asawa mga kapuso. Masayang-masaya nga ang pamilya Matias dahil nga invited sila dito sa kaarawan ni Ramir. At kunwari naman si Patricia, natanggap na nga niya ang pamilya Matias, lalong-lalo na itong si Lilet. Inimbitahan naman nila sina Ira at Renan mga kapuso. At sa pag-uusap nga ni Renan at Patricia, sinabi nga ni Patricia ang kanyang balak na mawawala na daw si Lilet at siya ang bahala dito. Sinabi naman ni Renan na siguraduhin lang niya na hindi papalpak ang kanyang plano dahil madadamay nga ito mga kapuso. At sa kaarawan nga po nitong si Ramir ay dito na nga po isasagawa ang plano ni Patricia na pagpatay kay Lilet habang nasa stage nga po siya. At ang chandelier nga ang gagawin ng kanyang tauhan upang sa ganun ay dito babagsak kay Lilet at ito nga po ang sanhi ng kanyang pagkadisgrasya. Wala kayang masasaktan dito mga kapuso, si Lilet lamang kaya o ang palagay ko dito ay ililigtas ni Ramir itong si Lilet at si Ramir nga po ang tuluyang mawawala. At kapag nangyari iyon, siguradong babalik na naman ang galit ni Patricia dito kay Lilet at siya ang sisisihin nila kung bakit mawawala si Ramir. Napakasalimuot na nga ang mga ganap dito pero tuloy lang po tayo mga kapuso. Maraming salamat. Bye-bye.